Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay October 27, 2023. So another dinuguan day, Friday, at medyo meron pa siyang pabuhos kanina. So nag-close tayo is red again, negative 0.94%. Tapos hindi matigil talaga yung net foreign sale natin. Meron siya ulit 328.95 million net foreign sale dito sa market. So anyway, medyo malapit man na sa oversold CPSE natin. Yun nga lang, ito yung pinakamababa na 5,961.9, di ba? Pinakamababa na level natin since 2023 na year natin. So very, very bad yung ating year. Hindi ba lang tayo makabawi for this year? So okay na sana yung bounce dito sa 6.4, pero wala din. Naglabasan din yung ating mga traders. So partly, ang catalyst na naman natin ngayon is yung overnight na interest rate. So nagtaas sila ng 25 basis point yung ating Bangko Sentral ng Pilipinas. So yun po yung ininda natin. Bukod sa medyo mahaba nga po yung bakasyon natin. So momentarily, naglabasan po yung ating mga traders dito sa market. Ayan. So, pumesto ka na ba ngayon or next week pa? Kasi yung announcement naman sa trading natin, 3 araw ang wala for next week. So, 2 araw lang. So, partial trading lang tayo sa kanya. So, baka hindi pa rin natin makita na bumalik ng konti yung sigla ng ating market for next week na trading po natin. Okay? So, anyway, tignan natin. Hopefully may bounce naman kasi medyo excited na yung pullback ng ating markets po. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. Siyempre karamihan dito laglagan. Meron din naman mga berde dito, pero karamihan ng mga stocks natin for this Friday's trading is laglag nga po sila. So syempre sabay ulit tayo dito sa galaw ng ating Philippine Stock Exchange naman. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. Nanguna bigla itong si Green natin nagtakbuhan kanina, so nag-negative 15.19%. So sabi nila, baka mag-double bottom tong si Green sa bandang baba. Hanapin natin yung pinaka-support niya para makita natin kung saan yung kanyang pinaka-bounce area. Tapos si dito natin is, ayan, pullback ulit. So medyo, syempre, mahina talaga yung market. Negative 1.15%. Buti nga hindi siya lumagapak kagaya ng ibang mga stocks natin. SPNEC, wala naman tayong bagong balita sa kanya maliban doon sa may bago siya disclosures eh. So maraming tataka bakit donate yung nakalagay doon sa disposal of shares. Meron siya kasing mga nakalagay na bagong transaction. So isa lang yung nabuksan ko and then yun nga nakita ko yung word na donate. So mamaya silipin natin 'yan. Tapos si PHR, ayan, okay siya, nag-bounce, dumidiretso yung galaw niya, di ba? So nag-up po siya ng 1.05% for today. FCG, ewan ko ba't siya nag-trending pero hindi naman gumalaw yung price. So 0% lang po siya and then si EPX is verde naman yung galaw niya, 2.05%. Alam ko si Plus, yung panalo sa trading natin nasilip ko kanina, umabot siya ng 8%. Pero hindi naman siya nasama dito sa mga trending stocks po natin. Okay? So anyway, Bloody Friday po. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron pong risk na involved dito sa trading po sa PSE market natin. And then sa mga nanonood ng channel natin, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So join ka lang guys sa trading group kung gusto mo ng guide dito sa trading sa Philippine market or subscribe ka lang kung gusto mo mapanood yung ating mga reviews sa mga trending stocks. So nandito yung mga videos natin, yung mga regular na reviews natin sa trending stocks, company reviews, profit or loss. So mahaba-haba yung bakasyon. So aral ulit tayo dito sa mga indicators natin sa technical analysis plus yung ating mga risk management dito sa building your fundamentals and then yung ating mga basic na learnings po dito sa PSE market naman. Okay? So follow mo din ako dito sa mga cryptos kung gusto yung mga play to earn games. Dito sa Palawi Trader, crypto ko to. So wala pa tayong update dito pero medyo maganda yung galaw nga ni cryptos natin. Tapos sa social media, follow mo ako dito sa Facebook account or dito sa Facebook page natin. Pili ka na lang po sa mga articles dito sa Buligipik. Ayan, check mo na lang. Local market, US market at saka sa cryptos. Tapos yung side hustles natin, hindi ko na nabuksan. Si Money Earners, so check mo na lang po siya. So tingin tayo ngayon dito sa pinaka-summary ng index. Medyo maaga yung
yung report ni Philippine Stock Exchange natin. So meron siyang, ayan o, net foreign sale ulit tayo. So understandable kasi mahaba po yung bakasyon. 328.95 million net foreign sale po yung market. Tapos ang tinamaan is property kasi si Ali, nag-drop siya ng malakas. Tapos si holding firms natin, nag-drop din siya ng negative 1.31%. So ang halos wala masyadong galaw is finance at saka yung ating mining kasi may mga mining stocks na maganda nga po yung kanilang galaw for today's trading natin. Okay? So ito po yung mga binenta. Kung naghahanap kayo kung ano yung stocks yung binenta ng foreigners, merong ilang banks dito. BDO Metrobank Security Bank, tapos si AP, si MER, CNPF, SSP, AC, Ali Globe, Tel, Converge, at saka si dito natin. Tapos dito naman sa mga binili, BPI, ASEN, Mondeo. Nag-bounce yung tatlo, si Converge, Monde, at saka si ASEN. All HC, Cebu, PLC, and si Plus Panalo for today. And then si Wilcon po natin. Okay? So yung ibang news, puro holiday yung news natin. So ito po yung mga trading schedule natin. So October 31, holiday po yan. November 1, All Saints Day. And then November 2 is special non-working holiday. So meron tayong, wala na ba iba declared? So October 31 and November 3 are regular trading days. Ay, meron pala siya. Oh. Kahit pala may election, ano pala siya, meron siyang trading day. So there will be no trading on October 30 pala yung wala. So Monday, Tuesday meron, Wednesday, Thursday wala, and then Friday is meron po siya. Okay? So ito na pala yung pinaka-final dates natin. Nanap po ito kahapon eh. So double check nyo na lang para ma-plan nyo yung mga stocks na bibilin nyo po. PXP minus 0.93%, cuts net loss to 22.9 million. TLC board okays additional equity investment. So ito ba yung catalyst niya? Kaya nag-up siya ng halos 5%. CMEX, okay, hindi natin mag-usapan yan. Metrobank reports net income of 31.8 billion. Wilcon, net income for 9 months down by 7.9%. So siguro yun yung bakit bigla siya nag-drop ng 8% last time. So the board of PLC, okay na yan. Ito po yung isa sa negative catalyst natin. So Philippine policy rate hike will spur shift to higher fixed deposits kasi nag-increase na naman sila. The board of Nickel Asia approves the conversion of 813 billion cumulative advances into equity. Okay? Tapos, okay, yung index natin nag-drop below kanina. BSP rates 25 basis points in off-cycle hike. So, kasi mataas yung inflation. FCG breathless pumps year-end press con. Pag-asa, severe El Nino through Q1. PPC, 9 months, net incomes up ng 28%. And then SPNEC, so ito pala yung pinaka-catalyst ni SPNEC. So buti lang naka-hold pa yung kasi mayroon siyang uh, net loss widened by 162%. So medyo lugi itong si SPNEC natin. Okay. US economic growth accelerates in third quarter at a fastest pace. Tapos si Alco invests in unit preferred shares. PNX Video Intersale Leaseback Accord. FCG optimistic daw sa kanyang growth. Hopefully. Geo is 2.2 versus 975K. PXP. So, bababa naman to. 22.9 million versus 25.3. So, medyo mababa siya nung third quarter natin. So, alert kanina. So, medyo malakas nga po yung drop. TPC reported 28.5% net income. So, kumita siya. Alert, ito, yung ating 6.5% na, yung interest sa, maganda maglagay sa bangko ngayon kasi 6.5% na. So, dati 3% lang yan, di ba? So, yan. Yan yung epekto ng inflation sa atin. Nagtataas sila ng interest rates. Share buyback pa rin kay SSP, Robinsons Retail. Ito, medyo down din siya. 41%. UBP, Union Bank, ICE, 20 to 25% growth. US shares lowers. Pero kanina yung futures, medyo okay na siya. So, hopefully bumawi na yung mga US stocks natin. Tapos yung galawan kahapon. Andiyan po siya.
grabe na naman yung drop ng ano US market kahapon, no. Nasdaq negative 1.76%. Ayan, tigwa 1%. S&P negative 1.18%. Okay? So, bloody market po for today's trading natin. Okay? So guys, yung mga gusto ng guide o gusto sumali sa trading group natin sa Philippine Market Trading, so pwede nyo po i-check yung Patreon channel po natin. So double check mo na lang. So ngayon, tingin tayo dito sa To Trade Asia Prime natin. Refresh lang natin siya ng konti para makita natin yung galaw for today. So umaga pa lang, sinundan na natin yung galaw ng ng US market. So drop na siya kaagad ng negative 0.5 yata yung pinaka-opening o 0.4. Medyo bumawi tayo nung pre-close pero bigla naman ang about face. So nabuhos yung ating mga foreigners po dito sa market. So 328 million, so labas pa rin yung foreigners. And then ang humatak sa atin for today is holdings, di ba? Ito si AGI. So meron siya loss na negative 0. Negative 6.8%. Tapos si Ali, sino ba yan siya? 3.6. Ayan, wala tayong pagtaguan ng stock sa LTG. 3.19. So medyo nag-bounce si Monde, negative 2.78, or rather 2.78%, Converge 2.2 at saka si ASEN 0.96. 66% foreign, 3.16 billion lang yung ating trade value. Tapos ang pinakatinamaan is yung ating holdings at saka properties. Okay? So dito sa winners natin si Plus, ayan no, mabot siya ng 8.59%, si Infra 8%, sino pa? Upson 5%, PLC Pumitek 5.36, sino pa? Primex 3.21, Monde 2.78, CLI 2.78, si BSC o Gumalaw, Converge at saka si ARA 1.96. So dito sa losers natin pinakamalakas si bigla nag-drop si Green, nagtakbuhan kanina 15.19%, saka si AGI 6.8, si Web 7, lalaki ng drop. Aslag minus 3.97, Petron minus 3.24, GGS, diretso yung drop negative 2.97, para Subaru yung mga blue chips. Si Blue minus 2.15%. Okay, so punta tayo sa ating chart. So pabilis sa review na lang ulit kasi hindi maganda yung yung galaw na market natin. Okay, so nagkaroon ulit ng resistance nagkaroon na ng resistance yung index natin dito sa 6,000. Ayan, ito na yung pinakakantay natin na ayaw nating mangyari sa kanya is mag-breakdown dito sa 6,000 level. Di ba kahapon sabi natin parang mas maganda yung medyo okay yung candle niya kahapon pero medyo doubt nga tayo kasi net foreign sell, sinundan ulit tayo ng another net foreign sell. So parang teardrop yung galawan ng ating mga stock. So meron siyang gap dito sa bandang kaliwa. Sinisilip ko kanina yung chart niya. Ayan o. So nalampasan pa niya yung small gap dito. Ayan. And then meron tayo additional gap dito sa support. Ayan. So aabot ba tayo ng 5.8? Kasi 5.9 na lang konti na lang. Aabot na siya dito sa 5.8. So parang itsura natin itong drop na to last year. Pero yung overall picture natin for the year, very bad yung since February, hindi na tayo nakaangat. Tapos, kung titingnan mo, itong month na to, October, mas matindi pa siya sa ghost month kasi mas mababa siya sa ghost month natin. Yung ghost month after nun, nag-bounce siya. Pero kinain din niya. So, medyo marami sa stocks natin is lubog na lubog talaga during this time kasi nga hindi pa nagkaroon ng gain si PSE for this year. So parang investor mode tayo sa kanya. Syempre maliban siguro kung puro dito yung na-trade mo for the year. So medyo nakabawi ka dito sa galaw ng market. Pero yung mga sumasabay sa Philippine index natin. So nasa tayo? Nasa downside na market. Okay? So malapit na tayo sa below RSI 50, no? Malapit na tayo dito sa oversold condition sa 30. So hopefully malapit na siyang mag-bounce kasi sabi natin pag medyo dumidikit tayo sa sa oversold condition, medyo mukhang mura-mura na yung mga stocks. Hopefully by next week is mag-start na mag-buyback yung ating mga foreign investors. So kung okay, so siguro masyadong mababa dito kasi bago yung gap, meron siyang gap dito. Yun yung next na support na market. Kung trend naman ng Philippine Index, yung ilalagay mo sa kanya ito siguro clone natin to.
para makita natin yung next na support. Ayan, dito nga, mga 5.9, no? Kasi rather nasa 5.859 yung pinaka boundary ng trend natin. Okay? So, downtrend na downtrend, no? Lower low. Lower high, tapos lower low. Very bad Philippine market. So, medyo marami tayong tinatamaan na stocks during this time. Okay? So, dito sa US market, mukhang babawi naman na sila. Ayan. So, ilang araw na rin kasi na diretsong pabagsak. Technical bounce na rin siguro dito mag-start na. Hopefully next week babawi tayo. Nasdaq is positive 0.87%, Dow Futures 0.1, and then S&P 0.45%. Pero kahapon, yun nga, medyo pangit. So ngayon, medyo malinis yung chart ba? Tayo lang yata yung naiwan sa ano sa bounce pala ng, ayan o, nag-bounce majority ng Asian markets. So, okay, naiwan tayo. Kasi humabol kanina yung kagabi, yung interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So, yun yung nagpapahirap sa atin. Ngayon, dito sa cryptos, ano ba nangyari dito? Medyo pupullback siya, no? 34K pa rin naman si Bitcoin, 1.7 si Ethereum, at saka 225 si BNB. Pero mas marami yung mapula ngayon dito. So, siguro nagbalikan na ng iba yung konti sa mga stocks. Kasi bigla na nag-drop na rin dito. Oh. May mga 5% na drop dito sa cryptos naman natin. Okay? So, balik tayo dito sa uh, index natin. Pag-usapan natin yung ating mga trend stocks. Unahin natin si, sino ba? Green. Ano ba nangyari dito kay Green? Wala din ako nabasang ano yun, yung sa kanya. So, nagulat na lang ako makita ko yung top notcher natin is si Green. So tuloy-tuloy siyang nag-drop after na hindi matuloy yung bounce dito sa MA20. Ayan, so anyway, ganun talaga, may mga stocks talaga na ganyan. Bigla na lang nagde-drop yung kanilang galawan, especially syempre kapag wala tayong support ng investors naman. So nag-drop siya ng, tingnan natin yung kanyang price action ni Green. Okay na to last time, no? Bumabawi na, tapos bigla ng trap. 15.19% yung kanyang drop yung nangyari kay Ani. Call FMS ang buyer, Summit Call yung ating pinaka-main seller. So, masyado ba malayo yung support natin? Ito kasi yung next na pinapakita niya eh. So, sa 0.3. Hopefully, hindi na siya umabot dyan. Pero, sakali lang, yan kasi yung next talaga na support niya, di ba? Ito parang nag-close. Parang may gap din siya dito, no? Nag-close na gap siya dito. Ayan. So, ganun yung ginawa niya. Pero ang pinaka-support pa niya is dito sa 0.3. Okay? So, hindi na nakabawi yung bounce niya. Pero grabe yung drop niya ngayon, no? Laki. Kung kailan babakasyon eh. So, kung medyo mahilig ka sa penny stocks, baka nasa lumutang si Green natin. Okay? So, yun lang muna yung ating trending sa kanya. Nag-drop kasi siya. Next, si dito. So, nag-drop din siya ng konti. Nahirapan siya. No? Nagre-resist dito. Nagre-resist dito sa 3.1. Tinataas ko nung nakaraan dito sa 3.2. Pero parang nahirapan siya. So anyway, eto na lang muna siguro kasi medyo namula. 2.98 siya. Pero 3.12 yung sinasabi ng chart na resistance. RSI is slightly below 50. And then, medyo pangit pa yung MACD formation naman niya. Okay, so walang momentum yung galaw for today ni dito. Meron siyang loss, negative 1.65%. Net foreign sales, 600K. Call FMS ang buyer and then call Mercantile yung ating pinaka-main seller. Okay? So, yan na lang muna, resistance. Nagtatry naman siyang umangat. So, watch out na lang kung medyo mauntog siya dyan. Then, magre-retest tayo dito sa malapit sa 2.8. Next, SPNEC. So, yun nga, yung pinaka-catalyst natin sa kanya kanina, yung nabasa natin, plus yung nabasa ko sa Investa, so wala pa naman siyang trade. So pag-usapan na natin yung, meron siya disclosure dito eh. So SPNEC, October 27, di ba? So tama, ito, October 27, meron siyang change, ano ba ginawa niya? Change in beneficial ownership. So binuksan natin yan. And then may nakita tayo dito na disposal siya, nag-dispose siya eh. So, yung price hindi niya sinabi, wala siyang price. And then, ang percentage niya is medyo malaki 4.6%. Ang laki niyan. So, tapos direct ownership.
Tapos nakalagay dito, 'di ba? Nakalagay asterisk, nag-donate siya. Ayan. So, mababa yung earnings tapos sabi ng iba, lugi pala siya ng 100%, 'di ba? Tapos ngayon nag-donate pa siya. So, yun yung comment. Kaya siguro kaya pinag-usapan si itong si SPDC natin. Okay? So, chart wise wala naman. So, wala pa news kung kailan siya magbubukas. Hindi natin mahagilap yung balita na yan. Okay? So, next PHR, nag-ano siya, wala na siya masyadong volume. So, intact pa rin naman lahat ng indicators natin sa kanya. Yung volume na wala. Pero nag-bounce siya ng konti dito sa trend. So anyway, watch out na lang, syempre. Pinaka-support is MA9. Clone natin to. Ito yung galawan niya, channel. So, watch out lang sa volume kasi pag nawala yan, baka mag-retest siya dito sa MA9, di ba? 0.8. Anyway, green naman siya. So at least good vibes yung mga holders natin for the weekends. So nagka-push siya 1.05%, minus 56K net foreign sell. APS call, buyer call, BPI yung ating pinaka-main seller. Okay? So yun po yung galaw. Tapos next si FCG, 0% naman Ba't ba pinag-usapan si FCG? Pero kung titignan mo, babasahin mo yung chart niya, hirap talaga siya. So, lagay ko lang ulit dito sa 0.6. Kasi nagre-resist pa rin yung yung MA9. Ayan. Below RSI 50, syempre, hindi pa natin matamlay yung pinaka-price action ni FCG. Okay, so ganyan na lang muna. Hindi ko alam bakit siya nag-trending for today. Meron ba siyang karga? 0% eh. Wala din siyang net foreign sell or buy. Maliit lang, 600 pesos. Okay? Next, and then si APX, medyo nag-bounce siya ng konti. Ayan. So, nagbo-worry tayo kahapon kasi nga, may gap na naman siya na dadaanan, pero nag-bounce naman siya. So, at least, may good vibes yung holders. 2.05% up, 46K net foreign buy. CitySec, FMS, ang buyer, Summit, call yung ating pinaka-main seller. So, support na lang muna. Titignan natin. O resistance kung gusto mo. MA100. Yan yung pinaka nakita natin na pinaka-resistance niya. O sakali mang magkaroon siya ng bounce next week. Hopefully makabalik siya sa above ng RSI 50 level natin. Okay? So, yun lang muna yung ating galawan for today. So, medyo pangit nga po yung galaw ng PSE. Tapos, yun nga, yung trend niya is downtrend talaga siya. So, hopefully makahanap tayo ng support dito sa 5.9. Di ba, exage yung drop ng market natin. Kasi kumita naman yung iba eh. Kumita naman majority ng blue chips. Pero talagang grabe yung trend ng market natin. Maigi pa hindi na tayo nag-trade for the year, no? Kasi pabagsak na pabagsak. So anyway, wala naman talaga makapagsabi kung ano yung next na galaw po ng markets natin. Ayan. So yun lang muna. Enjoy muna the weekends. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaban Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Yung ating Crypto Koto Facebook account, Facebook page, Budaga Peak, yung ating Money Earners, Patreon, yung ating Twitter, and then sa mga gusto sumali sa group. So, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.